Hello guys. Magtuturo ako ngayon ng SRB pa rin, pero may dalawang bottom reinforcements na. So, yan. A simply supported beam is a cross-section of 250 millimeters wide by 450 millimeters deep. It is reinforced with 6 numbers of rebars for tension only. So, nakikita nyo dito, sa tension ng lahat. Tapos, the bottom layer has 4 numbers of 25 millimeter diameter rebars located 100 millimeters from the bottom of the beam, but the upper layer has 2 numbers of 20 millimeter diameter rebars located 200 millimeters from the bottom of the beam. Tapos may mga given tayong compressive strength niya at 100%, tapos meron tayong strength. Okay. So, napakita ko na dito yung 425 millimeter diameter from 100 millimeters from the bottom. Tapos ito naman, 220 millimeters diameter, 200 millimeters. So, 100, 100, 200. Okay. So, sulat lang natin yung mga given. FC prime na 35. Since greater than 28 megapascal siya, kailangan mo ngayon isolve yung beta 1. 0.85 minus 0.05 FC prime minus 28 over 7. So, pag in-input ko yung 35 megapascals dito, may makakuha akong beta 1. Ang makakuha akong beta 1 ay 0.80. Tas, meron tayong Fy. 415 megapascals. So, first, kinukuha ko muna yung mga area ng steel natin. So, area steel ko sa una is 425, which is 4 times pi 25. Ang makuha ko dito ay 625 pi. Tapos meron 2 times pi over 20 squared over 4. 200 pi. Kaya medyo memorize ko kasi na-record ko na to kanina kaso hindi pala kompleto. So, inuulit ko lang. Okay? So, since nakuha ko na yung area 1 ko tsaka area 2, kunin ko na yung area total ko. Yung area total ko is yung AS1 lang plus yung AS2. Therefore, area total ko ay 825 pi. Okay? So, then, after nyan, pwede tayo mag-assume. Assume natin na ang steel mag-yield. So, ang gagamitin natin C equals T, di ba? Pero, T. Basta T yan. Yun lang ulit yung formula, 0.85 FC prime. AB equals to ASFY. Basta kapag FY, assumption mo na kagad yan, steel yield. Kaya FY yan. Kasi kapag actual na yan, FS na yan. So, kunin lang natin yung depth ng compression block muna. Ang area AS natin, FY. FC prime. B. FY na, ano FY? 415. .85 35 250. So, ang makukuha kong depth ng compression block dito is 144.6188. Store ko sa A. Then, kunin mo na yung compression niya sa neutral axis. Depth of compression block over beta 1. So, 144.6188 over 0.80 is equals to 180.77. So, store ko lang sa C. So, since yan do, isa rin kasi sa tanong yan, di ba? Calculate the depth of compression block. Tas ito, tas ito. Pero before ka magsagot, lagi mo muna i-check yung ano niya. Check mo muna palagi yung check mo palagi yung ano niya, yung
yield strength niya, 'di ba? Kaso ang problema, 'di ba? Ang Fs natin is equals to 600 d over c minus 1. May c ako, pero ano yung d na gagamitin ko kapag ganyan? So kapag ganyan, ayan, sinade ko na pink. Hahanapin mo yung centroid na itong dalawang layers na to. So paano natin gagawin yan? Para masolve mo yung gitna niyan, magbabarignon theorem lang tayo. So, sa pagbabarignon theorem, ganito, di ba? May 2 layers tayo. Lagay mo sa gitna yung centroid niya, tapos hanapin mo yung y-bar niyan. Tapos mag-set ka lang ng reference axis. Ito naman, ayan, reference axis. So, kapag nag-Varignon's tayo, Varignon's theorem. Diba ang Varignon's theorem is summation lang ng area, tapos yung distance niya equals yung area total y bar. So, simulan na natin sa AS1. Ano ba AS1 natin? Diba ang AS1 natin 625 pi. Since ito yung reference axis natin, wala siyang distance, so 0. Plus yung area 2 natin, area still ng 2 natin, 200 pi. Tapos, from this reference axis papunta sa taas, 100. Area total natin na 825 pi y bar. Makuha natin yung y bar. Yung y bar dyan guys is 24.24. Ito yun. Okay? So, since effective depth, ang hinahanap natin, isagad mo na to, 24.24 pababa. Diba? So, magiging total niyan, magiging total nito ngayon is 20, diba? 24.24 plus ka ng 100. So, 124.24. Yan. So, if ito yung reference axis mo. What if naman yung reference axis ko nasa pinaka-bottom? Ayan, reference axis ko nasa pinaka-bottom. So, ganun lang din naman ang process natin. So, summation ng area times distance equals to area total y bar. So, yun lang din, 625 pi. Pero since ang reference axis ko nasa pinaka-bottom na, ito na. Ito na yung reference axis ko. Mag-aangat ako papuntang area still 1 ng 100 plus area still 2 na 200 pi mula sa bottom reference axis. Yan, paakyat. 200. Area total, 825 pi y bar. Ang y bar natin nito ay 124.24. Yun lang din, o, diba? Same lang, 124, 124. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo gawin dyan. So, since may gano'n na tayo, diba? Pwede tayo mag-check ng actual steel stress natin gamit ito. So, ang 600, tapos, yung depth natin, ito nga pala, 124, 124 to 450. Therefore, 450 minus 124.24. Ang kakalabasan ay 450 minus 325.76. So, ang effective depth ko 76 over C. Ano ba yung C ko? 180.77 minus 1. Therefore, ang Fs ko ay 481.22. Ang 481, mas mababa siya sa Fy natin. Diba? Ay, mas mataas to. Greater than Fy na to. Kapag tinignan natin, ito yung Fs mo, greater than to, so magiging Fy is less than Fs. Pero less than din siya ng 1,000. What does that mean, diba? It means that transition zone ito. Transition zone. Okay? So, ngayon so since transition zone to,
may iba yung reduction factor natin. Diba? So, to solve for phi, hindi natin gagamitin yung effective depth na nakuha natin. Ang gagamitin natin, since 2 layer siya, ang depth, use depth at the farthest steel rebar. Bakit? Kasi habang lumalayo ka pala mula dito sa top, habang lumalayo ka ng lumalayo sa neutral axis papunta dito, habang lumalayo ka ng lumalayo, mas tumataas daw ang stress niya. Binibigyan ka ng most stress pa habang lumalayo ka. So, ang gagamitin natin ngayon is ito. Ito ang gagamitin natin ngayon, yung first layer. So, paano natin gagawin yan? I-check mo ulit yung steel stress niya sa first layer ng rebar. So, 350 na gagamitin natin, di ba? Kasi 100 naman ito eh. Tapos yung C natin ng 180.77 minus 1. Ang nakuha ko dito ay 561.77. Okay? After that, ito rin yung gagamitin mo para makuha yung phi. Mag-i-interpolate ko ngayon. So, by interpolation mode, stat. Tapos punta ka ng linear. Tapos may makikita kang ganito. Sa y, yung phi, tapos ito, lagay mo lang yung 1,000. Ito yung 400, nasa compression. So, pag compression, di ba 0.65? Pag tension, 0.90. Tapos, after nyan, clear mo lang. Pagka-clear, punta ka sa apps, punta ka sa regression, tapos choose y-hat. Pagka pindot mo ng y-hat, syempre lalabas na yan y-hat dun, di ba? Ilagay mo lang yung fs na na-solve mo. 77 y-hat. Tapos bibigyan ka na ng panibagong phi. Ang makakuha mo dito ay 0.72. Di ba? Which is nandito. Ito siya. Tapos ito naman, may nakuha na rin tayo nito yung compression block. Ang 180, nasa compression at neutral axis ng compression block. Pero ang tanong ay depth of compression block. Pag depth of compression block, ito yun guys. Ito yung depth talaga ng compression block. Kaya ako nasabi yun, kasi kung dun sa concept, di ba, ito ay T. Tapos ito yung compression block niya. Ito yung C, di ba? Tapos ito yung A. Ito yung depth ng compression block niya. Itong C ngayon is yung compression at the neutral axis of the compression block. So magkaiba siya. Pero kung since ayun yung nasa yun na lang din piliin mo. Yun lang naman yung pinakamalapit eh. So, ngayon, since may nakuha na tayong reduction factor, pwede na natin ma-solve yung ultimate moment. So, in solving ultimate moment, reduction factor times Mn. So, pwede natin gamitin ito, T minus D minus A over 2. So, 0.72. Effective depth natin na AS pala muna. A25 pi AS. Tapos, Fy na 415. Next, yung depth. Yung depth na gagamitin natin, yung 325. Yung 325 na, ha? Kasi ito lang naman, ginamit lang naman natin itong 350 para makuha natin yung most stress niya. Okay? So, 325 minus yung A natin, 144.62 over 2. So, makakuha ko na ang ultimate moment. Ang ultimate moment, guys, ay 195.46 kilonewton per meter. Ayun lang, guys. Hindi to naman kasi, pwede mo rin gamitin to. Kasi nga, ang assumption nga natin, di ba, C equals T. Yun.
Dapat same lang lalabas din. Okay. So, 195.46. Dito ay 195.3. Malapit din naman. Ito na yung sagot. Okay? Yun lang guys. Ganun lang.